ang kasaysayan ng Masipit. Alam nyo ba, nakuha ang pangalan ng Barangay Masipit sa dalawang bersyon. Sinabi na dahil sa kasaganaan ng maliit na alimango sa lokalidad, tinawag ang lugar na Masipit na nangangahulugang maraming sipit. Sa kabilang banda, ayon sa mga matatanda, ang pangalan ng lugar ay hango sa salitang Tagalog na naipit na nangangahulugan na ang lugar ay nasa pagitan ng dalawang ilog. Ito ay ang Bayanan River sa kanluran at Kilo-Kilo River sa silangan. Ang Barangay Masipit ay may kabuo ang lawak ng lupain na 4.201 km². Nakapaloob dito ang 7 sityo: Balaasan, Mataas na Kahoy, Sentro, Irrigation Site, Masitaw, Pulapog at Road 1. Sa isang maliit na bayan ng Masipit ay mayroong 3 magkakaibigan na sina Wibel, RJ, and JM. Dahil sa kahirapan ng buhay at pagkatanggal nila sa dating trabaho, ay napilitang silang magsaka at mangisda na hindi naman sapat para sa kanilang pang-araw-araw. Kaya naman naisipan nila na mag-apply sa isang kilalang kumpanya. Mr. Aceveda, this way. Morning, ma'am. Good morning. Have a seat. This is my resume, ma'am. Tell me about yourself and experience. I'm RD Aceveda. I'm graduate at City College of Calapan. My previous work was working as a freelance auditor. And I work a lot. I have experience working as a team, and I recently searched about your company. You're looking for a project manager, and I think I am fit for this position. What is your objective and skills? So one of my objectives is to work within a company where I can contribute my knowledge and skills, and also to experience learnings from this company. And one of my skills in this time management. Also, I'm a flexible person, and I know I can do my job for this position. Congratulations, sir. Mr. Magsino, Yes. this way. Hello, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Please take a seat. So, Mr. Janmari Magsino, tell me about yourself. My name is Janmari C. Magsino, and I work at Purokawa Company for 2 years, and with the position of production associate. So, thank you for your time. Miss Casalia, this way. So, please tell me about yourself and experience. My name is Justine Rebel Casalia. I graduated at City College of Calapan. 1 year experience at BDO. So, what is your objectives and skills? I am a hardworking individual, and since I work at BDO, I have an experience in financing. Congratulations, you're hired. Yes, isa ako sa mga napili na best employee ng company namin. Magkakaroon ako ng 1-day trip to Masipit. I am Ruby, And I am Maven. and we are your tour guide for today. Nagsimula ang lahat ng masaksihan ng taga New Zealand na si David Cowie ang malubhang sitwasyon ng isang batang lalaki noong bumusita siya sa probinsya noong 1999 at naantig ang kanyang puso nang makita ang batang lalaki. At doon na nagsimula nang magpatayo siya ng isang foundation na kung saan may libreng paanakan, check-ups, libreng vitamins at surgeries sa mga batang may physical deformities. San Lorenzo Ruiz Parish, September 28, 1991 sa pamamagitan ng dekretong ipinahayag
ni Bishop Juanito A. Kahandig na itatag at binasbasan ang parokya sa karangalan ni San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang kuro paroko ng San Lorenzo ay si Rev. Father Wilfredo B. Villas, sina Father Carlos Paglikawan at Father Fiel Buen Consejo na naghahanda noon sa ordinasyon ng pagkakadiakono ang kanyang naging kaagapay dito. Naitayo ang gusali ng parokya sa bahagi ng 2 ektaryang lupa na binili ng Apostoliko Bikaryato ng Calapan kay Attorney Zosimo Mendoza. Naipagawa ang simbahan at formation center nito sa tulong ng pondo ng Bikaryato at ng Propaganda Fielde. Dahil dito, kanyang tinalikuran ang nakaugaliang aransel system o pagbabayad sa mga sakramento at niyakap ang kusang pagkakaloob ng mga mananampalatayang nagmamahal sa simbahan. Binibigyang prioridad ng parokya ang pagpapalitaw at paghuhubog ng mga leader laiko, lalo na sa mga katikista. Kasama rin sa mga tinutukuran sa paghubog ay ang mga special ministers of Holy Communion na sa kasalukuyan ay extraordinary ministers of Holy Communion. Bilang mga tagapaglingkod sa kani-kanilang pamayanan, isinunod din dito ang pagtutok sa mga kabataan at pagbuo ng core team upang marating ang layunin ng parokya na makabuo ng maliit na pamayanang Kristiyano. Inorganisa ang mga kawan upang mas madaling makaugnayan ang mga tao na dati ay malayo sa kapilya.